Tinawag ng pulisya na malungkot na aksidente ito ngunit nag-aalala na ang pamilya ng 19 anyos na estudyante mula Texas Agricultural and Mechanical. Sigurado silang hindi siya nahulog kundi pinatay. Ayon sa pulisya ng Austin, Texas, wala silang ebidensya ngayon na kahina-hinala ang pagkamatay ni Brianna Aguilera. At ngayon na nagsasalita na sila. Minsan, ang katotohanan ay hindi nagbibigay ng mga sagot na inaasahan natin. Pero bumabawi ang pamilya ni Brianna gamit ang matitinding salita at isang kilalang abogado. Nandito kami sa kasong iniharap ng batas at krimen. Nagdaos ng press conference ang pulis ng Austin para malinawan ang batikos at spekulasyon sa pagkamatay ni Brianna Aguilera. May mga maling information na kumalat at naiulat at nagdulot ito ng dagdag na pinsala sa mga inosenteng tao, kabilang na ang pambubuli, pati na rin sa kanilang mga pamilya. May mga nagsasabing hindi nagampanan ng mga pulis ang tungkulin namin pero hindi iyon totoo. Nauunawaan ko na ang pagdadalamhati at paghahanap ng sagot ay nagdudulot ng matinding emotion at tanong. Ngunit minsan, ang katotohanan ay hindi laging nagbibigay ng kasagutang gusto natin. And pati yan ang kaso na ito. Ala sa pulisya ang investigation ay matagal dahil kailangan namin kapanayamin ang mga saksi, mangalap ng ebidensya at buuin ang detalye. Magang paglalabas ng kulang na information ay maaring makasira sa integridad ng kaso. Yan ang hepe ng pulisya ng Austin na tumutugon sa mga aligasyon na ang pagkamatay ni Brianna ay isang pagpatay. Naglalaman ang press conference ng bagong impormasyon na ayon sa pulisya ay patunay na hindi ibang tao ang kumuha ng buhay ni Brianna. Bago ko talakayin ang mga detalye, ipapaliwanag ko muna ang bagong timeline tungkol sa nangyari kay Brianna noong nakaraang Biyernes. Si Aguilera, isang 19 na taong gulang na estudyante sa Texas A. Siya ay nasa Austin na mga 2 oras ang layo mula sa kanyang kolehiyo para sa isang malaking laro ng football. Ito ay laban sa kanyang paaralan, Texas A at Universidad ng Texas. Ang laro noong Biyernes ay nagsimula ng 6:30 ng gabi Central Time. Ayon sa pulisya, nabuo na nila ang huling araw ni Brianna at ganito ang kanilang natuklasan. Kaya sabi nila una sa lahat bandang 4:00 o 5:00 ng hapon. Dumalo siya sa isang tailgate sa Austin Rugby Club. At nanatili siya doon hanggang mga 10:00 ng gabi. Ayon sa pulisya, labis siyang nalasing sa event kaya pinakiusapan siyang umalis. Ayon sa mga saksi, matapos paalisin si Brianna ang tailgate, nahulog niya ng ilang beses ang telepono at pasuray-suray siyang pumasok sa masukal na lugar kung saan nahanap ng mga pulis ng Austin ang kanyang telepono at gamit bandang 4:00 ng hapon. Noong Sabado, Nobyembre 29, tinawagan ng mga opisyal mula sa pinangyarihan ng homicide upang ipaalam na natagpuan nila ang mga gamit na pag-aari ni Brianna at natukoy din na may hiwalay na ulat ng isang namatay na tao na may parehong pangalan. Kaya, ano ang narinig mo lang? Mayroon ding pulis na tumututol sa pahayag na ginawa ng nanay ni Brianna sa isang panayam sa Fox News kung saan sinabi niya na may nagtapon ng telepono ng kanyang anak sa gubat. Ngayon, may dagdag balita tayo mula sa nanay ni Brianna mamaya. Ayon sa pulis, umalis si Brianna sa tailgate matapos sabihan. Pagkatapos niyo, sumama siya sa isang grupo ng mga tao papunta sa isang apartment complex sa Austin. Doon siya tumutuloy kasama ang mga kaibigan tuwing weekend. Ayon sa ulat, dumating siya sa apartment building ng 11:00 ng gabi. Ang apartment na tinutuluyan niya kasama ang mga kaibigan niya ay nasa 17 palapag. Ngayon, ayon sa pulisya, pasado 12:30 ng madaling araw, umalis na ang karamihan sa apartment at naiwan na lang ang 3 babaeng nakatira doon. Ayon sa pulisya, 12:43 ng madaling araw hiniram ni Brianna ang telepono ng kaibigan para tawagan ang nobyo niyang nasa ibang lugar. Ayon sa pulisya, nakumpirma nilang nangyari ang tawag 2 minuto matapos yon. Bandang oras na yon, may tumawag sa siyam na isang mula sa isang tao sa kalsada na nakarinig ng malakas na tunog at pagkatapos ay natagpuan si Brianna na nakahandusay sa lupa. Ayon sa pulisya, kinabukasan, ininterview nila ang 3 babae sa apartment at inabisuhan ang nanay ni Brianna sa pagkamatay ng anak niya. Ayon sa pulisya, tumawag sa siyam na isang ang mga babae sa apartment noong Sabado ng tanghali para i-report ang pagkawala ni Brianna. Ayon sa pulisya, may mga babae pang natutulog nun. Akala ng iba na umalis si Brianna para bisitahin ang ibang kaibigan habang paalis ang mga tao sa apartment nung gabing yon. Ngayon, tumawag din ang nanay ni Brianna nung Sabado. Sinabing hindi siya makontak ang kanyang anak na babae. Tumawag siya sa siyam na isang sa Austin at sinabi na ang lokasyon ng telepono ng anak niya ay nasa masukal na lugar, kung saan din ito natagpuan ng pulisya. Kaya ngayon, narito tayo sa kung ano ang pinaniniwalaan ng pulisya na isang napakahirap na katotohanan. Sa kwentong ito na ayon sa kanila,
ay nagpapatunay na hindi ito isang pagpatay, ito raw ang natagpuan nila sa telepono ni Brianna. Ang pagsusuri sa telepono ni Brianna ay nagpapakita isang naburang digital na sulat ng pagpapakamatay na may petsang Nobyembre 25 isinulat para sa ilang tao sa buhay niya. Mula simula ng tawag na ito hanggang ngayon, pati lahat ng pahayag ng saksi, video at digital na ebidensya. Walang kahit anong ebidensya na nagtuturo na ito ay may kinalaman sa anumang krimen. Lumabas sa aming investigasyon na sa kasamaang palad nagbanggit si Brianna ng pagpapakamatay sa kanyang mga kaibigan noong Oktubre. Nagpatuloy ito hanggang sa gabi ng kanyang pagkamatay kung saan may pananakit sa sarili at isang text sa kaibigan na nagpapahiwatig ng pagpapakamatay. Nauunawaan namin na ang makarinig ng balitang ganito ay maaring maging mahirap at maaring makaapekto sa mga miyembro ng komunidad sa napaka-personal na paraan. Tiyak na hindi madaling marinig iyon. Talagang nakakalungkot marinig iyon mula sa pulis. At maiisip mo na napakahirap para sa pamilya ni Brianna Aguilera na marinig ang mga bagay na iyon. Pero muli, patuloy silang tumututol dito. Pag-uusapan natin ang bahaging iyon ng kwento maya-maya lang. Gusto ko munang ipagpatuloy ang inilalabas ng pulis ngayon. Sabi ng pulis, bihira silang magbahagi ng ganitong impormasyon sa publiko. Pero dahil sa dami ng atensyon na natatanggap ng kasong ito, naramdaman nilang kailangan na itong ilabas ngayon. Tulad ng lagi naming sinasabi, mula pa noon, bukas ang nanay ni Brianna at sinasabing pinatay ang kanyang anak. Ayon sa kanya, Anak ay gustong maging abogado. pagkatapos pumunta sa Texas, natupad ang pangarap niyang paaralan. Sabi ng kanyang nanay, masaya at maayos ang buhay ng kanyang anak. Sabi rin ng kanyang nanay na ang mga tao sa loob ng apartment na mga 15 katao na pumunta sa after party pagkatapos ng laro. Inaangkin niya na binigyan sila ng pulis ng pagkakataon na pag-isahin ang kanilang kwento para maitago nila ang isang bagay na lampas pa sa sinasabi ngayon ng pulis. Sinabi ng nanay ni Brianna na nasangkot siya sa away nung gabing namatay siya dahilan ng maraming online ng na spekulasyon. Nag-post ang nanay niya ng TikTok video mula sa isang tao na nagsabing nakita niya ang away nung gabing iyon na posibleng konektado sa pagkamatay ni Brianna ang detective sa kaso. Matapos ang kanyang paunang pahayag sa press conference, tinanong siya tungkol doon at ito ang kanyang sagot. May ulat online ng away at ang tanging ebidensya ng pisikal na alitan ay si Brianna na sinuntok ang kaibigan habang tinutulungan siyang umalis sa party. Wala kaming ebidensya ng ibang alitan. Ayon sa pulisya, walang nakakita kay Brianna na tumalon o nahulog sa railing ng apartment. Bilang sagot sa press con, nag-post ang nanay ni Brianna sa Facebook. Ibinahagi niya ang live stream ng istasyon ng telebisyon tungkol sa press conference ng pulisya. At ito ang nilagay niyang caption. Quote, "Pakiusap, huwag kayong maniwala sa tamad na investigador na ito at sa investigasyon nila. Si Tony Busby ang magdadala ng hustisya na kailangan natin." Ito ang sinabi ng detective nang tanungin siya tungkol sa nanay ni Brianna at kung naibigay ba sa kanya ang mga detalye na narinig natin ngayon. Sa press conference na yon. Nakipag-ugnayan ako sa nanay ni Brianna simula Sabado ng hapon. Nag-usap kami hanggang Linggo at Lunes hanggang sa pagpupulong dito. Simula noon, 4 na beses ko nang sinubukang makipag-ugnayan sa kanya. Gusto ko sanang ibahagi ang impormasyong ito ng pribado. Hindi siya sumagot sa mga mensahe ko hanggang kahapon ng hapon at sinabi niyang sa abogado niya na lang ako makipag-usap. Hindi ako nakipag-ugnayan sa kanyang ina pero nakausap ko na ang kanyang ama at alam niya ang lahat simula kahapon. Si Tony Busby ang abogado ng nanay ni Brianna at kilala sa legal na larangan. Marami siyang mga kilalang kaso, kabilang na ang 2 ng demanda na isinampa niya para sa mga nagrereklamo laban kay Sean Diddy Combs tungkol sa sexual misconduct. Kahapon, inanunsyo niyang siya ang representante ng mga magulang ni Brianna at nagbahagi siya ng pahayag sa social media. Hindi ito pagpapakamatay, karapat-dapat ang pamilya sa malinaw na sagot. Umaasa kaming matutulungan silang makuha ito. Sabi ni Busby, magkakaroon siya ng press conference sa Biyernes sa kanyang opisina tungkol sa kasong ito. Kasama natin si Rich Schoenstein, isang trial lawyer, para talakayin kung ano ang maaaring ibig sabihin ni Tony Busby sa kasong ito. Salamat sa oras na ibinigay mo. Ano ang napansin mo na si Tony Busby na mismo ang nakikialam ngayon? Alam mo, kilala natin si Busby, isa siyang kilalang abogado, marami siyang hinahawakang mga kaso ng kapabayaan. Kasama rin siya sa maraming civil litigation laban kay Diddy at mga katulad na kaso. Kaya matiyaga siya. Susuriin niya ng mabuti ang kasong ito at aalamin kung saan siya dadalhin ng mga ebidensya. Alamin kung sino ang maaari niyang idemanda. Siya yung tipo ng abogado na idedemanda ang lahat ng maaari niyang iugnay sa mga pangyayaring ito kung may paraan para maiugnay sila. Alam mo, iman ka may pagkukulang sa seguridad kahit saan.
Maaring habulin niya ang isang entidad o anumang individual na sangkot. Maaari rin niyang habulin ang mga insurance policy ng sinumang sangkot. Marami siyang pwedeng tahaking direksyon, kaya niyang gawin ito, may kakayahan siya, may karanasan siya, at may mga resources siya para gawin ito. Dahil alam mo sa puntong ito, ang pangunahing siguro target ng kritisismo ay ang Departamento ng Pulisya sa Austin. At marami doon ay dahil ang nanay ni Brianna Aguilera ay naging sobrang bukas sa mga panayam, mga post sa Facebook. Sinasabi niya na naniniwala siyang hindi ito isang aksidente. Sinabi niya na una raw sinabi ng pulisya na aksidente o pagpapakamatay ito. At tila talaga sa totoo lang nagalit siya doon. At sinasabi niya na may mas malalim pa dito. Naniniwala siyang ito ay isang pagpatay ayon sa pulisya. Hindi ito isang pagpatay para kay Tony Busby at sa kanyang karanasan. Ito ba ay isang bagay kung saan ang Departamento ng Pulisya ay nagiging target sa ilang paraan ng kanyang paraan ng pagrepresenta sa pamilya? Foreign crimes target ang pulisya. Kung iniisip niyang may tinatago sila, ibig kong sabihin hindi ito mukhang kaso na direktang sangkot ang Departamento ng Pulisya sa pagkamatay. Pero kung iniisip niyang pabaya sila sa investigasyon or iniisip niyang may tinatago sila o pinoprotektahan na tao o grupo, pwede silang maging target. At si Busby ay hindi yung tipo ng tao na matatakot o urong dahil lang sa mga pulis. Magpapatuloy pa rin siya sa paghahanap kahit sabihin pa ng mga pulis na kontento na sila. Iniisip ko rin, mula sa panig ng sibilyan, titingnan natin kung paano mangyayari ito. Alam mo, kung ito ay isang aksidenteng pagkahulog base sa anumang ebidensyang lumabas, at kumbinsido ang mga pulis na yon nga ang nangyari, alam mo yon, nasa 17 palapag ng apartment building siya, 19 anyos, at ayon sa nanay niya, baka lasing siya. Ibig kong sabihin, harapin na natin, galing siya sa isang malaking college football game, gabi pa yon. Alam mo, baka buong araw siyang nandoon, alam mo, uminom ng alak. Ibig kong sabihin, kung may abogado kang tulad ni Tony Busby, at sa paraan niya ng paghawak ng kaso, at hindi siya maliit na abogado na kapos sa resources, at gusto talaga niyang ipakita ang lakas niya dito. Iniisip ko kung pumasok yung apartment building niya sa isang bar sa Austin. Ano-anong target kaya ang tinitingnan niya para sa pamilyang ito? Lahat ng nakasalamuhan niya nung araw na yon bilang panimula, kaya sigurado akong sinusubaybayan niya ang buong araw nito, alam mo yon, mula paggising hanggang sa nangyaring trahedya. Saan siya pumunta? Sino ang nakita niya? Ano ang ginawa niya kung uminom siya ng alak? Saan niya ito nakuha? May posibilidad ba ng pananagutan? Nabanggit mo ang isang bar? Magandang tanong yan. Nasa bar ba siya? Napasobrahan ba siya ng inom sa isang lugar? Iyan ay posibleng pananagutan. Ano ang nangyari sa gusaling ito? May kakulangan ba sa kaligtasan sa mismong gusali kaya siya nahulog? 18 palapag. Anong sitwasyon sa itaas? Sino pa ang nandoon sa itaas at may ibang tao bang naging sanhi nito or maari ba sana silang nakialam? Pero sa tingin ko, susubaybayan ng kumpanya niya ito kada minuto para matukoy at makilala ang bawat posibleng may pananagutan kahit na kaunti lang ang responsibilidad nila. Sa mga ganitong kaso, kung saan nakikita mong nasasangkot ang mga kilalang abogado, hindi ako sigurado sa kalagayang pinansyal ng pamilya ni Brianna Aguilera. Pero kadalasan ang mga kilalang abogado at ang perang kailangan para sa ganong investigasyon ay maaring umabot o lumagpas pa sa 6 na numero. Ibig kong sabihin, kadalasan para sa isang tulad ni Busby, kailan? Kung ang kliyente ay isang pamilyang nasa gitnang uri. Ano ang napapala niya rito? Kung titingnan lang mula sa legal na aspeto o pagiging nasa larangan ng batas, ano ang napapala niya sa paglahok dito? Sa ganong klase ng kumpanya, kadalasan ay may ganyang ginagawa and hindi ko alam ang eksaktong ginagawa ng kumpanya niya. Hindi ko pa nakita ang pananalapi nila pero sa tingin ko karamihan ng trabaho nila ay contingency basis. Marami silang kasong kinakatawan nila ang nagrereklamo at iniimbestigahan ng mga detalye. And naglalabas sila ng sarili nilang pera para malaman kung may magandang kaso doon. Nakukuha nila ang malaking bahagi ng anumang bayad, maaaring 1/4, 40% or higit pa at pati na rin ang mga gastusin kung mababawi. Ang kumpanya niya ay tumatanggap ng maraming kaso, alam na kakaunti lang ang magbabayad o magtatagumpay. Pero yan ang presyo ng pagnenegosyo, ang gastos ng pagnenegosyo ay ang pagsasagawa ng investigation. Para kay Busby, mahalaga ang pagiging high profile or publicity para sa isang abogado.
Kanina pa natin siya pinag-uusapan, yan talaga ang gusto niya kaysa kay Chris. Gusto niya ang attention natin sa kanya. Kaya kapag may ibang tao na may potential na reklamo sa lugar niya, pumapasok sila sa opisina ng kanyang law firm. Kaya napapakinabangan niya ito kahit hindi umusad ang kaso, at kung umusad man, siguradong makakahanap siya ng paraan para mabayaran siya. Oo, siya yung tipo ng tao na naaalala ko si Alan Jackson sa criminal defense, tama? Kapag may bagong kaso siya, lalo na matapos si Karen Reed, agad itong nababalita. Kagabi, nung nakita kong siya ang hahawak ng kaso, naalala ko lahat ng coverage natin para kay Sean Diddy Combs. Kasi sangkot siya sa maraming civil cases na isinampalaban kay Diddy. Inaakusahan siya ng sexual assault, sexual misconduct sa civil court. Ano bang nagpapagaling sa kanya tulad ng mga abogadong ito? Halimbawa, kapag tiningnan mo ang isang katulad niya, anong kakayahan meron siya bukod sa mga resources na meron na ngayon ang law firm niya? Ano ang nagpapagaling sa kanya kumpara sa karaniwang abogado na maaaring nasa parehong uri ng batas? Ganito, sasabihin ko sa iyo ang totoo, hindi ko pa nakita si Busby sa korte at ayokong mag-assume kung magaling siya, hindi magaling or sakto lang. Hindi ko lang talaga alam kung paano siya sa loob ng korte na siyang pangunahing paraan ko para suriin ang mga abogado kung paano sila kapag nasa harap na ng hukuman. Sasabihin ko na magaling talaga siya sa marketing. Ulitin ko, pinag-uusapan natin siya at maraming tao ang nag-usap tungkol sa kanya nitong nakaraang taon. Hindi lahat ng iyon ay maganda, pero may mga kilalang tao na nagsasabi na kahit anong publicity ay magandang publicity. Kahit may negatibong artikulo tungkol sa kanya, mahalaga na nababanggit ang pangalan niya at nadaragdagan ang negosyo. At kapag nagpapatakbo ka ng isang law practice tulad ng sa kanya, lahat ay tungkol sa dami ng kliyenteng pumapasok sa pintuan nila. At mahusay niyang nagagawa na mailabas ang pangalan niya at makuha ang mga mahahalagang kaso na pumasok sa kanilang opisina. Ano pa ang ginagawa niya? Wala akong sapat na impormasyon kung kailan. Sa pangkalahatan ngayon siguro, partikular na pinag-uusapan ng kasong ito, si Brianna Aguilar, at alam mo sa kredito ng kanyang ina sa ilang paraan. At sigurado akong hindi natuwa ang Departamento ng Pulisya tungkol dito. Bukas siyang ipahayag ang paniniwala at naniniwalang ipinaglalaban niya ang hustisya para sa anak niyang babae. Naniniwala siya na may mga impormasyong hindi naipasa, na hindi sinasagot ang kanyang mga tanong, at muling nabigyang pansin ang kaso at maraming atensyon na naman dito. Sinabi ng pulisya na hindi sila naniniwala na ito ay isang pagpatay o wala pang ebidensya sa ngayon na nagpapatunay nito. Ngayon, umabot na siya sa puntong may kilalang abogadong kasangkot. Ano masasabi mo rito? Ang pamilya ni Brianna Aguilera, na alam mo ay humaharap sa isang napakabigat na trahedya na ayaw maranasan ng kahit sino. Ano ang palagay mo sa kung paano nila hinarap ito? Hindi para husgahan sa kahit anong paraan, pero tungkol lang sa epekto na tila meron ito sa investigasyon at sa atensyong natatanggap ng kwentong ito. Sa nabasa ko, tingin ko ganun nga. Ang kanyang ina, lalo na, ay tumutugon sa mungkahi na ang dalaga ay nagpakamatay. At sinasabi ng kanyang ina, hindi iyon posible. Kilala ko siya, hindi siya ganon. At saka, wala namang say-say na araw ng celebration na ito na may malaking laro ng football. At siya ay isang cheerleader at ang dami pang nangyayari. Sinadya niyang kitilian ang sarili, kaya maaring alisin ito sa mga posibilidad. Ngayon, aksidente na lang ang natira. Kung aksidente nga ito, gusto kong malaman paano ito nangyari at ano ang mga dahilan. Pero meron din tayong posibilidad na may mas masama pang nangyari, na may aksidenteng kinasangkutan ng ibang tao or may sinadyang ginawa ng ibang tao. At iniisip ko rin na sinasabi ng kanyang ina na hindi sapat ang pagtingin ng mga pulis or ng mga autoridad. Sinasabi nila sa akin ito ay trahedya, napakasama nito. Kung talagang nangyayari ang ganito at hindi namin inisip na masama ito kaya wala rin kaming magawa, hindi rin ito sapat para sa ina. Gusto niya ng mga sagot, kaya wala akong problema kung ilalantad niya sa publiko ang kanyang saloobin. Wala akong problema kung kukuha siya ng isang kilalang abogado para imbestigahan ito para sa kanya. Sa tingin ko, yun ay maaring makatwiran. Sa tingin ko, yun ay maaring magandang paraan ng paglapit dito. At pagkatapos, iniisip ko rin ang mga taong kasama niya nung araw na yon. Noong siya ay namatay at di umano'y nahulog mula sa parang 17 palapag na balkonahe. Sabi ng nanay niya, parang may party ng mga 15 katao sa apartment. Nagbahagi ang nanay niya ng mga litrato mula sa araw na yon at kasama niya ang mga kaibigan niya. Ano ang maipapayo mo sa mga taong alam nilang nakasalamuhan nila si Brianna Aguilera kahit sandali nung araw na yon?
Posibleng sa apartment na yon. At ngayon na alam na nating kasali na rin si Tony Busby. Sa tingin ko, kung meron kang anumang impormasyon na may kaugnayan dito, dapat kang makipag-ugnayan sa mga autoridad at o sa opisina ni Tony Busby. Ibig kong sabihin, makikipag-ugnayan ako sa autoridad kung may alam ako sa detalye. Dahil sinusubukan nilang buuin ng kwento at maintindihan ng eksakto kung ano ang nangyari. Kaya kung may nakita ka, kahit sa tingin mo ay hindi naman ito gaanong mahalaga, dapat mong ipaalam sa mga autoridad. Yan ang pinakamahalagang bagay. Oo, tama. Maganda ang pagkakasabi. Nakakalungkot talaga ang kasong ito, lalo na para sa batang babaeng namatay. Alamin natin ang resulta ng investigasyon. Naniniwala ang pulisya na hindi ito pagpatay. Pero kabaligtaran ang sinasabi ng pamilya ni Brianna Aguilera. Brit Schonstein, abogado sa paglilitis nyo, salamat sa oras na ibinigay mo para makasama kami sa Law and Crime. Masaya akong narito. Yan ang pagtatapos ng kaso mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart. Magkikita tayo muli sa susunod.